Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-26 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Araw Bago ang Pista. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Tuwing ika-10 ng Nobyembre ay bisperas ng pista sa San Diego. Sa araw na ito, ang buong bayan ay abala sa paghahanda. Ang mga bahay ay pinapalamutian ng magagarbong decoration, kurtina at antigong kagamitan. Ang mga hapagkainan ng mayayaman ay punong-puno ng iba't ibang masasarap na putahe, mga kakanin, panghimagas, at mamahaling alak mula sa Europa. Ang pista ay hindi lamang para sa mga taga San Diego, kundi para rin sa mga bisitang taga-ibang bayan. Ang buong bayan ay napuno ng ingay ng mga kwitis, kampana, at tugtugan ng banda ng musiko. Ang plaza ng San Diego at harapan ng simbahan ay pinalamutian ng mga arkong kawayan at nilagyan ng tolda para sa prosesyon. May nakahandang tanghalan para sa komedya at iba pang palatuntunan. Sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, ang insik na si Carlos, at iba pang mayayaman sa bayan ay aktibong nakikilahok sa kasayahan. Si Padre Damaso naman ay magmimisa sa umaga. Habang ang bayan ay abala sa paghahanda, si Ibarra ay abala rin sa pagpapatapos ng bahay-paaralan na kanyang pinapagawa malapit sa kanyang tahanan, sa pamamatnubay ni Nol Juan. Si Ibarra ang sumagot sa lahat ng gastos sa pagpapatayo ng paaralan at magalang niyang tinanggihan ang alok na tulong ng mga mayayaman at ng mga pari. Ang paaralan ay katulad ng mga nasa Europa. May hiwalay na lugar para sa mga babae at lalaki at may mga pasilidad para sa pagtatanim ng puno, gulay, bodega at silid pang disiplina. Marami ang humanga kay Ibarra dahil sa kanyang proyekto, ngunit sa kabila nito, marami rin ang naging palihim niyang kaaway. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Masiglang naghanda ang mga mamamayan ng San Diego para sa bisperas ng pista, na ipinapakita sa pamamagitan ng magagarbong dekorasyon at masasarap na pagkain. Ang buong bayan ay napuno ng ingay ng mga kwitis, kampana, at tugtugan ng banda ng musiko na nagbigay ng masiglang atmosfera para sa pista. Ipinagpatuloy ni Ibarra ang pagpapatayo ng bahay-paaralan malapit sa kanyang tahanan na may modernong disenyo at pasilidad. Magalang na tinanggihan ni Ibarra ang alok na tulong ng mga mayayaman at ng mga pari sa pagpapatayo ng paaralan. Marami ang humanga sa proyekto ni Ibarra, ngunit marami rin ang naging palihim niyang kaaway dahil sa kanyang mga tagumpay. Mga mahahalagang tauhan. Crisostomo Ibarra, ang pangunahing character na nagpapatayo ng isang paaralan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng gastusin para sa proyekto at tumatanggi sa tulong mula sa mayayaman at sa mga pari. Nol Juan, ang namamahala sa pagpapatayo ng bahay-paaralan na ipinagagawa ni Ibarra. Siya ang tagapangasiwa ng proyekto. Pilosopo Tasio, isang matanda at matalinong tao sa San Diego na nagbigay ng payo kay Ibarra na mag-ingat sa mga kaaway na palihim siyang tinitira. Kapitan Tiago, isa sa mga mayayaman sa San Diego na aktibong nakikilahok sa paghahanda para sa pista ng bayan. Kapitan Joaquin, isa ring mayaman sa San Diego na kasama sa mga naghahanda para sa pista. Padre Damaso, isang pari na nakatakdang magmisa sa umaga ng pista. Mga magsasaka at mahihirap, naghandog ng kanilang mga pinakamahusay na ani bilang bahagi ng pagdiriwang ng pista. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa bayan ng San Diego, partikular sa mga tahanan ng mga mamamayan, sa plaza, sa simbahan at sa lugar malapit sa tahanan ni Ibarra kung saan ipinapatayo ang bahay-paaralan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Bisperas, ang gabi o araw bago ang isang mahalagang okasyon tulad ng pista.
Quitis, isang uri ng paputok na lumilipad pataas at naglalabas ng liwanag. Putahe, mga uri ng pagkain na inihanda para sa isang okasyon. Tanghalan, lugar kung saan isinasagawa ang mga pagtatanghal tulad ng dula o komedya. Pista, isang malaking pagdiriwang na kadalasan ay alay sa patron ng isang bayan o parokya. Banderitas, maliliit na bandila na ginagamit bilang palamuti sa mga kalye tuwing may pista. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagpapakita ng pagkakaisa ng mga mamamayan sa pagdiriwang ng pista ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikipagkapwa at pagtutulungan sa isang komunidad. Sa kabila ng pagkakaiba sa estado ng buhay, ang pista ay isang pagkakataon para magkasama at magdiwang ang lahat. Ang pagpapakumbaba ni Ibarra sa pagtanggi sa tulong ng iba ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na magtagumpay sa sarili niyang kakayahan. Ipinapakita nito ang kanyang hangaring maging independyente at hindi umasa sa iba upang matupad ang kanyang mga adhikain. Ang proyekto ni Ibarra sa pagpapatayo ng modernong paaralan ay nagpapahiwatig ng kanyang malasakit sa edukasyon at sa kinabukasan ng kabataan. Ang kanyang pangarap ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bayan. Ang pagkakaroon ng mga palihim na kaaway ni Ibarra ay nagpapakita na hindi lahat ng tao ay magiging masaya sa iyong tagumpay. Ang inggit at competition ay bahagi ng realidad at kailangang maging handa sa mga ganitong hamon. Ipinapakita ng kabanatang ito ang kahalagahan ng pananaw na higit pa sa kasalukuyan. Si Ibarra ay hindi lamang nag-iisip para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan ng kanyang bayan. Ang kanyang mga plano ay simbolo ng pag-asa at pagbabago na kailangan ng San Diego. At dyan nagtatapos ang ika-26 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang araw bago ang pista. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.